Praise God. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Tayo po ay magsisimula na. Ito inyo pong let's invite our friends, loved ones, mga anak, asawa, at sama-sama po tayo sa presence ng Panginoon at sama-sama tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. I pray na lahat po kayo ay nakakaranas ngayon ng pagpapala ng Panginoon. At yung mga may sakit, karamdaman ay pinagaling ng Panginoon. Atin pong rerepasuhin ng mabilis yung ating tinalakay noong Friday about the importance of faith. No? Why faith is so important sa buhay natin. So, may sinabi ang Bible, the greatest is love. No? The greatest is love. Yan po, pinakadakila ay pag-ibig. Nasa Bible yan. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sa ngayon ay meron tayo nito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. No? Sabi doon. But the greatest is love. No? The greatest is love. Bakit doon sa tatlo, pananampalataya, faith, hope, and love. At ang pinaka-greatest daw doon, the greatest of those three is love. No? Ganito po yun. Kasi pagdating natin sa heaven, mawala na ang faith. Kasi ang faith ginagamit natin habang ating pinagtitiwalaan, pinaniniwalaan, at sinasamba ang Diyos na hindi nakikita. Pero once na nakita mo na ang iyong ine-expect at pinagtitiwalaan na makita, ay wala na. Wala na ang faith. So ang faith ay active hanggat hindi mo nakikita, sasampalatayanan mo. Kagaya ngayon, hindi natin nakikita ang Panginoon sa pamagitan ng ating physical na mata, pero nananampalataya tayo na totoo siya. No? Ano ang basihan natin? Hindi yung ating 5 physical senses, hindi dahil sa naamoy natin o narinig natin na nagsalita ang Diyos with His audible voice, or dahil sa nakita natin, presence niya. Hindi yun ang batayan ng ating pananampalataya. Ang batayan ng ating pananampalataya ay ang kanyang salita, the Word of God. Wala nang iba. So yan ang real Bible faith, that faith that is always based on the Word of God, not through our 5 physical senses. Naniniwala ka parang si Tomas, si Tomas, sabi niya, maniniwala lang daw siya kapag nakita niya ang Panginoon, nakita niya yung butas sa kamay, butas sa tagiliran, at unless na mahipo daw niya at makita, hindi siya maniniwala. So ang basihan ng kanyang pananampalataya, yung kanyang 5 physical senses, yung nakita niya, narinig niya, no? Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Tayo lumalakad sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. So kapag ang bagay na iyong sinasampalataya ni nakikita mo, o kaya ka na ng palataya dahil may nakita ka, hindi po yan ang real Bible faith. Because real Bible faith is always based on the Word of God. Wala nang iba. No? Kahit anong kumukontrang nangyayari sa paligid mo, kahit kumukontra sa pangako ng Diyos, ang iyong sasampalatayanan ay ang sinabi ng Diyos. Hindi yung mga bagay na nakapaligid, mga negative situations na kumukontradict sa salita ng Diyos. Hindi dyan tayo titingin. Sapagkat mas dakila o mas makapangyarihan ang mga bagay na hindi nakikita kaysa bagay na mas dakila ang bagay na hindi nakikita kaysa mga bagay na nakikita. No? Meron pong physical world, nakikita natin, yung kinalalagyan natin yan. This is our physical world, planet Earth. Ay meron ding spirit world
no, na kinaroroonan ng ating Diyos, ng mga anghel, no, ng mga spirit beings na nandoon sila, at yung mga kapatid natin na umuwi na sa Panginoon, sama-sama nandoon lahat sila sa langit. No? At yun ay spirit world. No? Pero alam niyo po ba na mas totoo ang spirit world kaysa physical world, at mas mataas ang level ng spirit world kaysa physical world. No? Kasi ang physical world ay ang ang pattern niyan ay ang spirit world. No? So, nilikha lang ng Diyos ang physical world para ipagkatiwala kay Adam and Eve. Pero naging failure si Adam and Eve. Ano? Hindi nangyari yun kasi binigay nila ang kanilang pagtitiwala, pananampalataya kay Satanas o sa serpent, kaysa sa Diyos na siyang lumikha sa kanila. Pero ngayon, ang tao, nire-restore ng Diyos through faith in the Lord Jesus Christ. Pwede na ang mga tao ay bumalik sa Diyos kung ang Panginoong Hesukristo ay kanilang sasampalatayanan at tatanggapin sa kanilang buhay na maging kanilang Diyos, Panginoon tagapagligtas. Pwede na lahat bumalik sa Panginoon. Everyone is welcome sa kingdom of God. No? That is only by faith in the Lord Jesus Christ. Okay? So, meron dagdig na hindi nakikita. Kaya ginagamitan natin ang pananampalataya. Meron Diyos na hindi nakikita. Kaya ginagamitan natin ang pananampalataya. So, sa ngayon, sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, meron tayong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero pinakadakila daw ay pag-ibig. The greatest is love. Kasi pagdating sa heaven, wala na ang faith. Pagdating sa heaven, wala na rin ang hope. Ano? Kasi makikita na natin yung ating inaasahan face to face. Pero ang love will continue to exist forever and ever sa buong eternity. Habang ang Diyos ay Diyos, there will be love. In heaven, sa eternity, at mismong ang presence ng Diyos ay pag-ibig. The atmosphere and the air, ang hangin at ang atmosphere na ating karoroonan sa next life natin, ang hangin na ating lalangapin ay hangin ng pag-ibig. Ang atmosphere ng pag-ibig. Wala tayong ibang madamaroon kundi ang pag-ibig ng Diyos. Because God Himself is love, sabi sa Bible. Okay? Kaya, if God is eternal, self-existent one, ganun din ang love, ang pag-ibig ng Diyos, mananatili magpakailanman sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Alright. So, ngayon, yun ang dahil kung bakit love is the greatest. Pero, sa buhay natin ngayon, the most important thing in this life is faith, pananampalataya. Excuse me po. Bakit importante ang pananampalataya? Faith is the most important thing in this life, but love is the greatest. Kasi love is eternal at pambuong eternity na. And ang faith naman ay important, the most important, no, is faith. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka makakalapit sa Panginoong Hesus para maligtas. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka tutugunin ng Diyos sa panalangin. Kung wala kang pananampalataya, wala kang biyaya ng Diyos. So, yan po ang ating tatalakayin minsan pa sa gabing ito. Why faith is so important, no, sa ating buhay. The importance of faith. Yan po ang title. Buksan po natin ating Bible sa Hebrews Hebrews chapter 11 verse 6. Ito po sabi, and without faith, it is impossible to please Him or please God. For the one who comes to God must believe that He exists and that He proves to be one who rewards those who seek Him. No? So, ang pananampalataya daw, kung wala daw pananampalataya, no, ay hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga, tayo daw
kung tayo ay lalapit sa Diyos, lumapit tayo na may pananampalataya sa Kanya. No? Sapagkat ang Diyos malulugod lang kung tayo lalapit sa Kanya na may pananampalataya. And every time we come or we enter into the presence of God by faith, lagi po tayong may reward sa Panginoon. Sapagkat sabi dito sa Hebrews 11:6, nagbibigay ang Diyos ng reward sa kanila ng mga sumasampalataya. Okay? So, yun ang pangako sa ating Panginoon. So, every time we come to God, we must come by faith. No? May pananampalataya. Hindi natin siya nakikita with our eyes, physical eyes, pero we believe that He exists and we believe that He is the true God of the Bible, the God of our salvation. No? At ang ginawang koneksyon natin sa Diyos ay ang Panginoong Jesus. Without the Lord Jesus Christ, hindi tayo makokonect sa ating Diyos, sa ating Ama. So bumaba si Jesus, the second person of the Godhead, para siya, through Him, ay ma-connect tayo, magkaroon tayo ng relationship with our God, the Father. No? Through the Lord Jesus Christ. Siya ang naging daan para tayo ay makabalik sa Diyos. Siya ang naging daan para tayo ay maging anak ng Diyos. Siya ang naging daan para tayo ay maging kapamilya ng Diyos. At siya rin ang naging daan upang manahin natin ang lahat ng minana ng Panginoong Hesus sa buong eternity. Si Jesus nagmana ng lahat. All the riches and wealth of God's kingdom belongs to Him. Kay Jesus. At sabi ng mga cult, kita nyo, si Jesus hindi Diyos. Bakit? Kasi pinamanahan siya. Meron ba Diyos na pinamamanahan? Hindi nila nakita, God, 2,000 years ago, became a human being. And His name is Jesus. Bakit siya naging tao? Upang bayaran niya ang ating mga kasalanan, upang akuin niya ang ating mga kasalanan, at ang kanyang pinambayad ay ang kanyang buhay, ang kanyang banal na dugo, His precious blood. No? Yun ang binayad niya. He paid the price of our sins by His precious blood. No? Yun ang unique ang dugo ni Jesus. Hindi natin explain po yan. So, paano mababayaran ni Jesus sa pamagitan ng kanyang buhay ang ating mga kasalanan kung wala siyang kamatayan? Because God is eternal, hindi siya mamamatay. So, paano mababayaran? Kailangan ay required na parang tao'y matubos sa walang kaparusahan, ay kailangan may magbayad ng ating mga kasalanan at ang qualification ng magbabayad, he must be a man. First qualification, he must be a man. Second qualification, he must be sinless. Sinless man. Sino ang sinless? Walang kasalanan ng tao sa buong mundo. Pinanganak pa lang tayo na nanay natin, may kasalanan tayo. Pinanganak tayo mga makasalanan because we inherited the blood of Adam, we inherited his DNA. Lahat tayo may dugo ni Adam, dugong makasalanan. No? Kaya walang qualified sa atin to be the Savior of the world. Pero nagpadala ang Ama ng tagapagligtas, Jesus. Hindi siya dumaan kay Adam, wala siyang koneksyon kay Adam, wala siyang dugo na makasalanan ni Adam. Wala siyang DNA ni Adam. Kasi siya ay pinagbuntis ni Mary through the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit. Niyungan, nilukuban ng Holy Spirit si Virgin Mary hanggang siya ay magbuntis at makapanganak. Okay? So, si Jesus, ang dugo niya galing sa langit, hindi galing kay Adam. Kaya sa lahat ng person, sa lahat ng tao sa buong mundo, ang wala lang kasalanan si Jesus. Sapagkat wala siyang dugong makasalanan. Okay? So, siyang ginamit ng Diyos na maging daan pabalik sa Diyos at para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus, siya ang way. Kaya sabi ni Jesus, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No person can come to the Father except by me or except through me. Siya ang ginawang daan talaga. Siya rin ang daan para tayo magkaroon ng inheritance sa buhay nito, sa next life, magkaroon tayo inheritance. All the riches and wealth of God's kingdom belong to us because of Jesus. Nung nagmana si Jesus,
ng lahat ng kayamanan ng kaharian ng Diyos, ibinahagi ni Jesus sa atin. Why? Because we became the body of Christ. Kaya kapartner tayo ni Jesus, bahagi tayo ni Jesus. Sabi nga, Jesus, manatili hanggang wakas, bibigyan ko ng pagkakataon na umupo sa aking trono. Imagine, even His throne, sinishare niya sa atin, Revelation chapter 3, verse 21. No? Even His throne. Pagka meron tayong throne, anong ibig sabihin? We are kings. Kaya pala sabi doon sa Book of Revelation, nakasulat sa hita ni Jesus, second coming, the King of Kings, the Lord of Lords. Siya yung King, tayo yung Kings. Siya yung Lord, tayo yung Lords. Why? Because we became the body of Christ. And we are one in the Spirit with the Lord Jesus Christ. Okay? So, yan ang isa sa dahilan bakit si Jesus nagmana ng kayamanan ng kaharian ng Diyos para maibahagi sa atin. Hindi na kailangan yun eh. Why? Kasi siya ang creator, tandaan nyo. Lahat ng creation nilikha through the Lord Jesus Christ. Kapartner siya sa paglikha ng Ama at ng Holy Spirit. Okay? Now, so, kapag ang isang tao ay nanalangin na walang pananampalataya, he cannot please God. Ayon sa Hebrews 11:6. Pag hindi mo na please, hindi mo na bigyan kaluguran ng Diyos, hindi tutugon ng Diyos sa iyong panalangin. Kaya nga, kapag tayo nanalangin, be sure that there is faith in our prayer. Ang panalangin lang na walang pananampalataya, hindi tutugunin ng Diyos. Kailangan panalangin na may pananampalataya. Then God will answer our prayer. Okay? So, yan ang number one, why faith is important. Kasi hindi tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin without faith. No? Hindi tayo makakapasok sa presence ng Diyos without faith. Hindi tayo mako-connect sa Diyos through Jesus without faith in the Lord Jesus Christ. Hindi tayo magiging kapamilya ng Diyos at hindi natin mamanahin ang kaharian ng Diyos kung wala tayong pananampalataya kay Jesus. That's how faith is important to us. Napakahalaga ang pananampalataya sa atin. Yan ang ginagamit ng Diyos na connection sa atin between God and man. Okay. Ito ang Diyos, nandito tayo, God will meet us in the level of our faith. Kung walang faith, hindi mag-unite ang Diyos at tao. But because of our faith, nag-unite ang Diyos at tao. And that is faith in the Lord Jesus Christ. Ito ang Diyos, ito ang tao. Without faith in the Lord Jesus Christ, hindi magkakasama ang Diyos at tao. So, si Jesus ang nagpasama sa atin, sa Ama. Through Him, na-connect tayo sa ating Diyos, and through Him, nakapasok tayo sa kaharian ng Diyos, and through Him, naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Ganyan kahalaga ang pananampalataya. Faith in the Lord Jesus Christ, yan ang naging dahilan kung bakit tayo ngayon ay sons of God or children of God. Okay? So, ano pa ang kahalagahan ng pananampalataya? Tinalakay natin noong last week that faith gives us access to God's grace. Nagkakaroon tayo ng access sa biyaya ng Diyos through faith in the Lord Jesus Christ. At ang unang biyaya, manifestation ng pagpapala ng biyaya ng Diyos sa atin ay ang salvation. Naligtas tayo by the grace of God, through faith in Jesus. Ephesians, okay, tingnan natin mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse 8, tingnan niyo ito. For by grace you have been saved through faith. And this is not yourselves, it is the gift of God. See? So, sa pamagitan ng pananampalataya, nakakapasok tayo sa biyaya ng Diyos. Alam nyo, pag pinag-usapay grace of God, naku,
malulula kayo. Ang meaning ng grace of God is God's unmerited favor. Biyaya, pag-ibig, biyaya ng Diyos na hindi mo kayang bayaran, hindi masusukat ang biyaya ng Diyos. Hindi mo mababayaran ang biyaya ng Diyos. At sapagkat napakamahal ng biyaya ng Diyos at napaka-precious ng biyaya ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, sapagkat nakikita ng Diyos, hindi natin kaya bayaran, kaya ibinigay na lang ng Diyos ng libre ang biyaya ng Diyos. Kaya sa Greek, ang salitang grace is charis. C-H-A-R-I-S. C-H-A-R-I-S. Charis. Ano? Ang spelling, charis. Charis. Sa isang banda, minsan ginagawa interchangeable ang grace at saka favor. Why? Kasi may connection. Ang favor, the favor of God and the grace of God are linked. Magkakonekta yan. And because of God's grace, nagkaroon tayo ng favor sa Diyos. At kung may favor sa Diyos, that is because of God's grace upon your life. Kaya, unang manifestation ng blessing ng biyaya ng Diyos is salvation. Now that we are saved, merong susunod na blessing, ang grace of God. Ano yun? Yung holiness, Christ-likeness. Through the grace of God, tutulungan tayo na mabuhay na maging kamukha ng Panginoong Hesukristo. That is the second work of grace. And the third work of grace is the power of the Holy Spirit. We can receive the gifts of the Spirit by the grace of God. We can receive the ministerial gifts by the grace of God. What are the ministerial gifts? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Lahat ng blessing ng kaharian ng Diyos can be received by the believers by faith in the name of the Lord Jesus Christ. So may access tayo sa blessing ng kaharian ng Diyos by faith, or through faith. May access tayo sa kingdom of God, nakakapasok tayo anytime because of our faith in the Lord Jesus Christ. So, ang ating pananampalataya nagbibigay ng access na makapasok tayo sa mayamang biyaya ng Diyos. Nandun po yan sa Romans chapter 5 verse 2. At Ephesians chapter 2 verse 8. Nagkakaroon tayo ng access sa biyaya ng Diyos by faith in the Lord Jesus Christ. Ano pa? Through our faith, alam niyo po ba, we cannot grow up spiritually without faith in the Lord Jesus Christ. Because we believe in the Lord Jesus Christ, we can grow up spiritually without limitation until we attain the fullness of the stature of Christ. Hanggang sa tayo magkaroon ng Christ-like personality, Christ-like character, na maging kamukhang-kamukha tayong Panginoong Hesus in His personality, in His holiness, in His righteousness, at sa kanyang paglakad sa pananampalataya, makopya natin ang Panginoong Hesus. Siya ang pattern natin. At kalooban ng Diyos na maging kamukha tayo ng ating Panginoong Hesus. At tutulungan tayo ng Panginoon by His grace. Yung bagay na hindi ka pwedeng magkaroon dahil hindi ka qualified, tapos binigay ng Diyos, that is the grace of God. Hindi ka karapat-dapat, pero ibinigay ng Diyos, that is God's grace. Meron pang blessing ang God's grace, yung pang-araw-araw na pangangailangan natin. God will provide our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. And that is also by the grace of God. Yung pagtagpo ng Diyos sa ating pangailangan, pagtugon ng Diyos sa ating panalangin, that is also God's grace. Paano tayo makakapasok sa biyaya ng Diyos? By faith. So without faith, wala tayong access sa biyaya ng Diyos. Only faith in the Son of God, in the Lord Jesus Christ, gives us access to His grace. Okay? Ano pa? So tandaan nyo, without faith, hindi kayo lalago spiritually. Magkatulong ang pananampalataya at biyaya ng Diyos. So alam niyo po ba itong pananampalataya natin hindi umusbong basta sa puso natin. Ang pananampalataya natin galing po yan sa ating
sa ating Panginoon. Galing yan sa kingdom of God na ibinigay sa ating ng Ama. Nung ating narinig ang salita ng Diyos, the gospel of the Lord Jesus Christ, at nung ating tanggapi sa ating puso ang gospel, ibig sabihin, nanampalataya tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, then, in-inject ng Panginoon sa ating puso ang kanyang pananampalataya. Siya ang may-ari ng pananampalataya. Ibinigay lang sa atin nung ating sampalatayanan ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Without faith, without hearing the word of God, faith will not come. So it is by hearing the word of God and accepting the word of God that brings faith into our heart. So the more you believe the word of God, the more faith you will have in your heart. Pero kung hindi ka masyado naniniwala sa salita ng Diyos, maliit lang ang pananampalataya na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi tinatapatan niya ng kanyang pagpapala sa buhay natin ang ating pananampalataya. Binemeasure ng Diyos ang blessing niya sa atin by measuring our faith. Yes. Kung maliit ang faith mo, maliit din ang tatanggapin mong kasagutan o tugon na pagpapala sa Panginoon. Kung malaki ang pananampalataya mo, malaki rin ang pagpapalang itutugon sa iyo ng Diyos. Totoo po yan. At lagi siya sabi ni Jesus sa mga may sakit, anong gusto mong mangyari? Sabi yung 2 bulan. Gusto po namin kami makakita. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Be it according to your faith. Ang ibig sabihin, dahil sumampalataya kayo, na kaya ko kayong pagalingin. So be it. Receive the blessings of your Savior. Receive the desire of your heart. Magmamanifest. No? Be it unto you according to your faith. Kaya kung ang kailangan mo ay healing, receive your healing by faith. Kung kailangan mo ay financial breakthrough, receive that financial breakthrough by faith. If you need more grace, no? Dahil hindi mo kayang tumayo sa karaming tao para magsalita, di ba? Salita ng Diyos, you need more grace. And ask God to give you more grace. Then, ang gagawin ng Diyos, pahakbangin ka ng isa sa pananampalataya, then nakahakbang ka na another step of faith, then another step of faith, then another step of faith, hanggang sa ikaw ay mapuspos ng pananampalataya. At the more faith you have in your heart, the more blessings you receive from the Lord. Okay? So, kaya yun po, no? Kung walang pananampalataya, hindi po talaga tayo maliligtas. No? At alam niyo po ba na tayo ay na-justified. We've been justified by God through our faith. Ano ibig sabihin ng justified, no? Or justification? Ibig sabihin justification o na-justified tayo ng ating Panginoon ay yung sa Tagalog ay inaring ganap ka. Pinatawad ka sa iyong mga kasalanan at tinitingnan ka ngayon ng Diyos na waring hindi ka nagkasala. Justified. Absuelto. Walang kasalanan. No? Kumbaga sa korte ay napagbintangan ka. No? Then, biglang may sumulpot na witness at sinabi, ako po ang nakakita dyan, no? Na wala yan doon sa pinangyarihan ng krimen. Bakit? Kasi nakita ko po yan doon sa bahay nila, naglalaba. No, ako'y kumatok, nagbukas, puno pa ng, nagsasalang siya ng damit sa washing machine at nakausap ko po yan. No? So, siya ang witness. So, wala pala siya doon sa pinangyarihan ng krimen. Hindi pala siya yon. Naku, absuelto. At ang gagawin ng court, i-declare wala siyang kasalanan, not guilty. At parang walang nangyari. No? Justified. Kasi may nag-witness. Listen mga kapatid, through the Lord Jesus Christ,
By our faith in the Lord Jesus Christ, na-absuelto tayo sa walang hanggang kaparusahan. At ang tawag dyan ay justification, inaring ganap, justified by grace. Romans chapter 5 verse 1 hanggang 2, sinabi po yan na tayo, tingnan nyo. Romans chapter 5 verse 2 or verse 1 muna. Therefore, having been justified by faith, ang linaw, therefore having been justified, inaring ganap sa pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And verse 2, through whom we also have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand. We celebrate the hope of the glory of God. Okay? So verse 1, we've been justified by faith, inaring ganap tayo, napatawad tayo ng Diyos, inaring ganap, inaring parang hindi tayo nagkasala sa buong buhay natin, by faith in the Lord Jesus Christ. That is how faith is so important sa ating buhay. Justified by faith. Paano kung wala tayong pananampalataya? Hindi tayo maabsuelto, forever, will be doomed forever sa lake of fire kasi may karga-karga tayong kasalanan. But because of our faith in the Lord Jesus Christ, tinanggal ng Diyos yung bigat ng kasalanan sa atin at dineclare ng Diyos na, anak, simula ngayon, matuwid ka, parang walang nangyaring kasalanan. Kalimutan mo na yung nakaraan mo, nakikita ko sa iyo, hindi ka nagkasala kailanman. Why? Because you believe in the Lord Jesus Christ by faith. Okay? So, alam niyo po ba na isa pa, we are righteous before God. Sa harapan ng Diyos, we are His righteousness. Ano ibig sabihin? Pag sinabing righteous, bukod sa wala kang kasalanan, ikaw ay makatatayo sa presensya ng Diyos. Hindi ka re-rejected. Hindi ka magiging dayuhan sa presensya ng Diyos dahil may koneksyon ka sa Kanya. You are now a son of God or child of God. Kailan? By faith sa pananampalataya. Kaya by faith in the Lord Jesus Christ, tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon. Righteous people of God. At kapag ikaw ay tumawid o ay matuwid, ibig sabihin, anytime, any place, anywhere, you can stand before the Father. No? You can stand before God without any sense of guilt, sin, or inferiority. Pag ikaw ay righteous man or woman of God, tumatayo ka sa presence ng Diyos na wala kang kasalanan. At kung tumayo ka wala kang kasalanan, forgiven ka, then God can answer your request, your prayer. So that is how God answer our prayer. Pag nakita niya ang pananampalataya sa ating puso, yun ang access natin. Kung baga sa pupunta ka sa Amerika, kailangan hindi lang passport, kundi may visa. May tatak na visa. Ganon din, hindi sapat na tawagin tayong Kristiyano. Kailangan may tatak tayo ng visa. Ano yun? Yung pagiging anak ng Diyos natin. Ano magpapatunay? Yung pananampalataya natin kay Jesus. Naging anak tayo ng Diyos because of our faith in the Lord Jesus Christ. See? So, we've been justified by faith. Ano pa? We became righteous by faith. Nandun po sa Romans chapter 3 verse 22 na sinabing tayo ay naging righteous people of God by faith. Romans chapter 3 verse 22. But it is the righteousness of God through faith in Christ Jesus or in Jesus Christ for all those who believe. For there is no distinction. So, lahat ng sumampalataya ay ginagawa ng Diyos na maging matuwid sa kanyang harapan. At yan ay naganap sa pagsampalataya mo kay Kristo Jesus. See? That is how faith is so important to us.
No? Without faith, hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. But because of our faith, meron tayong katapangan tumayo sa presence ng Diyos at sabihin natin ang ating kahilingan by faith in the name of Jesus. Okay. So ano pa? We're sanctified by faith. Acts 26. Acts 26, verse 18. Ano sabi rito? To open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So, lahat ng tao ay pwedeng pabanalin ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Hesus. No? Kailangan natin sumampalataya sa Panginoong Hesus para tayo ay maging banal. No? Pag sinabing sanctified, it means holy, saint, no? Banal. No? Yan yung salitang sanctified. Minsan interchangeable yung sanctified at saka holy or holiness. Minsan interchangeable. Why? Because sanctification is God's holiness and holiness is sanctification. Okay? Kaya pag sinabing sanctified by faith, ayon sa sinabi sa verse 18, we have been sanctified by faith in me, sabi ni Jesus. Meaning, kahit gaano kasama kang tao noong nakaraan, pag lumapit ka kay Jesus, magiging banal ka. No? Hindi ka mag-e-effort, kundi ang kabanalan ng Diyos ay sa iyo, ibibihis sa iyo. That is by faith in the Lord Jesus Christ. Okay? Tayo sa Biblia ay tinawag na blessed o mapalad. No? John chapter 20. John chapter 20, verse 29. Ito na si Jesus nagpakita na kay Tomas. Kasi, remember, noong last week, absent si Tomas, namasyal yata sa mall. Nung dumating siya doon sa bahay ng mga pinagkakatipon ng mga apostol, naku, Tomas, ayan, you miss one half of your life. Bakit? Nagpakita ang Panginoong Jesus, buhay siya, nakausap na, pinagloloko nyo lang ako tigilan nyo na nga ako. Totoo, Tomas, ang sinasabi namin. Hoy, ito ha, maniniwala lang ako sa sinasabi nyo na buhay ang Panginoong Jesus kung nakita ko ang butas sa kanyang kamay at tagiliran at kung maisusuot ko ang kamay ko sa butas niyang kamay, maisusuot ko ang daliri ko sa butas niyang kamay, at makakapa ko yung sugat niya sa tagiliran. Saka pa lang ako maniniwala. Meaning, to see is to believe, no? And to believe is to feel, maramdaman mo, mahawakan mo, at pag nandyan, ay totoo, naniniwala ko. Pero kung wala siyang ma-feel, wala siyang mahawakan, o hindi niya nakita personal, hindi siya maniniwala. No? At yun ay hindi maganda sa harapan Diyos. Kaya pinuri ng Diyos yung mga mananampalataya ngayon na hindi nakakita kay Jesus, hindi kagaya ng panahon nila Pedro, nakasama, nakita nila si Jesus. Tayo hindi natin nakikita ang presence ng Diyos o hindi natin nakasama ang Panginoong Jesus literal with His presence. Hindi na nakita, pero patuloy tayo nananampalataya. At ito sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, lalo na kay John. So, John chapter 20, lalo na kay Tomas. Kay Tomas. Sabi sa John chapter 20, verse 29, ito pa sabi, after 1 week, nagpakita uli si Jesus, at this time kay Tomas. Tinawag niya, ay, alika Tomas, alika. John chapter 20, verse 29. Sabi ni Jesus, Jesus said to him, because you have seen me, have you now believed? Blessed are they who did not see and yet believe. Sapagkat ako'y nakita mo, kaya ka lang nanampalataya. Sasabihin ko sa inyo ito,
Mapalad yung mga tao na sumampalataya, bagamat hindi ako nakita. Jesus called us blessed. Mapalad daw tayo. Bakit? Kasi despite na hindi natin siya nakita ng ating mga pisikal na mata, still, tayo nagpatuloy sa buhay pananampalataya at naglingkod sa Kanya at hindi tayo umurong hanggang wakas. Tayo ang bibigyan ng Diyos ng reward sa next life natin. So, tinawag tayong Panginoon na blessed. No? Bakit? Kasi ang pananampalataya natin base sa sinabi ng Diyos, hindi base sa mahawakan, masalat yung butas sa kamay tagaliran. So, yung pananampalataya ni Thomas na yun, hindi godly faith. It's not the God kind of faith. It's not the biblical faith. Anong faith yun? Faith na base sa nakita, sa nadama. Yan ang Thomas kind of faith na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pananampalataya kalugod-lugod sa Panginoon, yung kagaya ng pananampalataya ni Abraham, the father of our faith. No? Bakit? Kasi ang pananampalataya ni Abraham, nanampalataya kay Yahweh kahit hindi niya nakikita. No? Inutusan siya ni Yahweh na umalis sa kanyang lupain na kinamulatan at sabi ni Yahweh ay dadalhin siya sa lupain na pinagpala ng Diyos. Siya at ang kanyang lahi mamumuhay doon na blessed by God. Kaya nag-travel si Abraham bilang hakbang sa pananampalataya na hindi naman niya nakikita kung totoo yung sinasabi ng Diyos na lupain. Basta na lang siya nanampalataya. And that kind of faith pleases God. Natutuwa ang Diyos sa gawing pananampalataya na binasihan lang ni Abraham ng kanyang faith yung pangako ng Diyos, I will make you the father of many nations. Yun lang pinanghawakan niya. Abraham, tingnan mo ang mga stars sa langit, ganyan pararamihin ko ang iyong lahi. Tingnan mo naman ang sand sa tabing dagat, ganyan karami ang iyong lahi. Yun lang ang pinanghawakan niya. At ano sabi? Ang pananampalataya no, ni Abraham, Hebrews 11:8, tingnan nyo, Hebrews 11:8, ito sabi, ito sa Hebrews 11:8, by faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance, and he left not knowing where he was going. Basta sinunod lang niya ang Panginoon sa utos na, Abraham, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sumunod lang siya. Gagawin kitang malaking bansa. Yun lang ang pinanghawakan niya, yung pangako ng Diyos. Hindi niya nakikita yung lupain, hindi niya alam ang direction, hindi niya alam kung saan. Pero habang siya'y sumusunod sa Diyos, ibinibigay yung direction at yung next instruction to reach his destiny. Madalas ang Panginoon ganyan. One step at a time ang instruction. Hindi binibigay lahat ng instruction. Why? To test our faith. Okay? So, tingnan natin ito. No? Saan ba ito? Tingnan natin to. Nung si Abraham, hindi si Abraham, nung si Adam and Eve ay kinausap ng Diyos na huwag kakainin ang bunga na pinagbabawal ng Diyos kasi merong inilagay ang Diyos na 2 punong kahoy sa gitna ng napakaraming punong kahoy at halamanan sa Garden of Eden. May 2 espesyal na punong kahoy doon na connected sa
magiging na connected sa eternity. Connected sa future ng tao. Connected sa spirit world. At yung dalawang punong kahoy na yon is number 1, the tree of life. No? The tree of life na kapag kinain daw yung bunga ay man will live forever. No? At yung isang punong kahoy ay the tree of knowledge of good and evil. No? Yung tree of knowledge of good and evil, yung salitang good and evil sa Hebrew ay blessing and curse. Blessing and curses. Or blessings and calamities. Yun yung tree of fruit of the tree of good and evil. Good and evil means blessings and curses or blessings and calamities. Na kapag kinain yung bunga noon, sabi ng Diyos, surely you will die. Mamamatay ka. Magkakaroon katapusan ang buhay ng tao sa mundo. At hindi lang buhay ng tao ang affected, buong universe. Buong mundo natin. At even the future generation ay affected pag sinuway ni Adam and Eve ang Diyos. At to make the long story short, no, yung instruction, command ng Diyos, binigay ng Diyos kay Adam, hindi kay Eve. At ipinasa ni Adam kay Eve yung instruction, yung commandment ng Diyos na bawal kainin yan. No. At ito na, nilapitan na sila ng serpent, walang iba kundi si Satan, nilapitan si Eve, at tinukso kainin yung pinagbabawal ng Diyos. The tree of knowledge of good and evil, or the tree of blessings and calamities, or blessings and curses. At sabi ni Satanas, ng serpent, pag kinain yan, hindi kayo mamamatay. Sinungaling talaga. Then, kinuha ni Eve, kinain nga. No? At nung kinain ni Eve, binigyan niya yung kanyang asawa, at sabi sa Bible, and she also gave it to her husband that was with her. Habang kausap ni Satanas ang babae, si Eve, nandun lang pala sa tabi ni Eve, si Adam. Ang tanong, bakit hindi sinaway ni Adam yung kanyang asawa, ating first parent, si Eve? Bakit hindi ni-rebuke ni Adam, yung serpent, kundi tumahimik lang sa likod ni Eve? At nung siya abutan ni Eve, nung bawal na bunga, kinain din ni Adam. So pareho silang bumagsak sa kasalanan. Ang tanong, namatay ba sila? Ayon sa sinabi ng Diyos, pag kinain niya, surely you will die. Yes, namatay sila. At meron dalawang kamatayan, physical death and spiritual death. Unang nag-manifest ang spiritual death kay Adam and Eve. Hindi nila namamalayan yun. No? So, death means separation. So, ang spiritual death is separation from God who is Spirit. Napahiwalay ang tao, si Adam and Eve, sa Diyos na Espiritu. And yung pangalawang kamatayan is physical death. After 130 years, namatay physically si Adam. At noong panahon na yun, ang pinakamahabang nabuhay ay si Methuselah, 969 years. Si Adam ay 130 years. Namatay si Adam. So, totoo yung sinabi ng Diyos na mamamatay kayo. At pamula no, lahat ng generation naging makasalanan. Pero, doon pala sa Garden of Eden, nangako na ang Diyos ng tagapagligtas na sinabi niya na ang ahas ang tutuklaw sa sakong ng babae. Meaning, si Satan ang uusig sa future generation ng mga ipapanganak sa mundo.
generation ni Adam and Eve. Sakong. Yung ang sakong kasi yun yung pinakadulo sa bahagi ng tao, di ba? Ulo, pababa, sakong yung dulo. Meaning hanggang sa dulo ng generation, nandiyan si Satanas. Sisikapin niya na atakihin lahat ng henerasyon ng tao. No? Buti na lang walang kapahintulutan ang Diyos dahil kung hindi, still God is in control eh. Dahil kung hindi, matagal nang wasak ang planet Earth, matagal nang lipol ang lahat ng tao sa mundo. But because God is sovereign, God is in control, ang pinahintulot lang niya, yung gusto niya ipahintulot. At gusto ng Diyos, marami pang maligtas. Kaya ang mundo ay mundo pa rin at ang mga tao ay buhay pa rin. Kasi gusto ng Diyos, marami pang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ano nangyari nung kinain ni Adam and Eve, ang bunga na pinagbabawal ng Diyos, the forbidden fruit. Affected ang buhay ng tao, ang tao nagkaroon ng kamatayan, ang tao tatanda, ang tao magkakasakit, ang tao maghihirap, ang tao mamamatay. Hindi yan ang original plan of God nung likhain niya ang tao at ilagay sa Garden of Eden. Ang original plan of God is paramihin ang henerasyon excuse me po, paramihin ang henerasyon ng tao at mabuhay na masaya. Sapagkat gusto ng Diyos ang tao ay maging masaya. Pero nasira yung unang plano ng Diyos because the first man, Adam and Eve, failed God. So yun ang kamatayan na sinasabi ng Diyos, separation from God. Now, saan doon ang faith? Ang faith ni Adam and Eve, nung umpisa, nasa Diyos na lumikha sa kanila. Yes, Lord. Yes, Lord. Then, nung nakausap sila ng Satanas, na-divert yung attention nila, inalis nila sa Diyos, ang focus nila, at nakipag-usap sila kay Satanas, at mas pinaniwalaan nila ang salita ni Satanas kaysa sa salita ng Diyos. Ano sabi ni Satanas? Hindi totoo yun. Sige, kainin nyo. Hindi kayo mamamatay. Naniwala si Adam and Eve sa salita ni Satanas. At nung sila'y naniwala sa salita ni Satanas, alam niyo po ba kung sinong paniwalaan mo? Kung kanino ka naniniwala na salita, doon ka mapupunta. Kaya nung tinanggap ni Adam and Eve ang salita ni Satanas, nakuha sila ni Satanas. They now belong to the devil. Because they trust the word of the devil. Doon sila nagkaroon ng panampalataya sa salita ng Diyos. Kaya napahiwalay sila sa Diyos at napasama sila doon sa kanilang pinagkatiwalaan. See? Now, hindi pa tapos. Ang ginawa ng Diyos, doon mismo sa Garden of Eden, nangako ang Diyos, nag-prophecy ang Diyos ng coming Savior, the Messiah, Jesus Christ. At sabi ng Panginoon, Yahweh sa Garden of Eden, sinabi niya kay Satanas, sa serpent, Adam and Eve, na ang serpent nito ang tutuklaw sa sakong ng babae, but the seed of the woman, ang anak ng babae, ng tao, ang dudurog babasag sa ulo ng ahas. Meaning, one of these days, that person will come. And that person, the seed of the woman, will crush your head. Devil. At tama. And that seed, the seed of the woman, alam niyo ang tawag kay Jesus sa Bible, the seed. You know? The seed of the woman came down to our planet 2,000 years ago, and his name is Jesus, our Yeshua HaMashiach. Now, ang paraan ng Diyos, ni-reverse niya ang mangyayari. No? So, ang tao napapunta kay Satan because man chose the devil by trusting his word. Now,
Nagnangako ang Diyos ng tagapagligtas, the coming Messiah, the seed of the woman, na ang paraan para maligtas ang tao at makaalis sa kaharian ng kadili, mga kaharian ni Satanas, is to hear the word of God preached by man, and that word is the gospel of Christ. Na kapag napakinggan ng tao ang gospel, the word of God, at kung siya ay magkakaroon ng pananampalataya, tatanggapin niya ang gospel, the word of God, at mananampalataya siya sa sinasabi ng ebanghelyo na si Jesus ang only Savior of the world, that Jesus must become your Lord, God, and Savior para kayo maligtas. And if that person will believe the word of God, makakabalik siya sa Diyos. Because of his faith in the Lord Jesus Christ after hearing the word of God, the gospel. Because he trusts the Lord, makakabalik siya sa Diyos. From the kingdom of darkness, he will be translated into the kingdom of the Son of God. See yung pattern, nakita yung pattern, puro by faith. Nagkaroon ng faith si Adam and Eve kay Satan, napasama sila kay Satanas, napahiwalay sila sa Diyos. Now to reverse, para i-reverse yung sitwasyon, kailangan ang tao para makabalik sa Diyos, he must have faith in the Word of God or faith in the Lord Jesus Christ and trust Him. Then, God will accept him. At ang tao makakabalik sa Diyos by faith in the Word of God. Sino ang Word of God? Si Jesus is the living Word of God. At ang ginamit ng Diyos na pang-connect sa atin is the written Word of God. No? Na kapag iyong tinanggap ang written Word of God, it becomes revealed Word of God. It becomes Rhema Word of God or revelation, knowledge from God that will save you from eternal lake of fire. So, alam nyo kung ano yung ating pinili? Yun kasi ang faith natin. Every time we choose something, no? Sa pagde-decide natin, every time na pumili tayo kung ano yung ginusto natin, that is because yun ang faith natin, nandun ang faith natin. Piliin mo na maniwala. Halimbawa, piliin mo na maniwala ka na ang Diyos hindi na nagpapagaling. So be it, ibibigay ka ng Diyos doon sa pinaniniwalaan mo. And you will never experience the healing power of the world of the Lord because you believe that the healing power or God's miracle is no longer for us today. Pag yun ang panampalataya mo, so be it, ibibigay ka ng Diyos doon. Bakit? Pinili mong paniwalaan yun eh. That's your choice. And God will not interfere with our choices. God will not interfere with our free will. Kaya kung ano yung piliin mo, yun ang mangyayari. And every time na ikaw'y pumipili, that is your choice and that is what you believe. See? Kung anong pinipili mo, yun ang faith mo kasi. Tingnan niyo yung dalawang bulag lumapit kay Jesus. Alam ni Jesus ang pangangailangan nila, pero bakit tinanong sila ni Jesus? Anong kailangan nyo? Gusto po namin magkaroon kami ng paningin. Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yun? Opo. Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Be it unto you according to your faith. See? Pinili nila na maniwala na kayang gawin yun ni Jesus. Therefore, they received their sight. They received their eyes. Creative miracle. Nakakita sila. Bakit? Naniwala sila. Ano sabi ni Jesus? Be it unto you according to your faith.
Kaya kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. No? Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, itong mga Israelites, Moses generation, ang katitigas ng ulo. Lagi nila sabi, sinisisi nila ang Diyos, sinisisi nila si Moses. Moses, ibalik mo na kami sa Egypt. Ano ba, dinala ba kami dito ng Diyos mo para mamatay lang sa wilderness? Saan ang tubig? Saan ang pagkain? Ano ba? Complain ng complain. For 40 years, wala silang ginawa kundi mag-complain at sisihin ang Diyos, sisihin si Moses. Nagalit ng Panginoon. Numbers chapter 14, verse 28. At sabi ng Panginoon, Moses, sabihin mo sa aking bayan, kung ano ang kanilang sinasalita sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. O ano nangyari? Nangyari yung kanilang sinasabi. Dahil yun ang paniniwala nila. Kung ano sinasabi mo, yun kasi ang pinaniniwalaan mo. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang lalabas sa iyong bibig. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ano sabi nila? Mamamatay sila. Because that is what they believe. O, binigay sila ng Diyos doon sa kanilang paniniwala. Kaya kung ang paniniwala mo, mabubuhay ka ng mahaba pa, and you will be healed from that sickness and disease, kapatid, right now, mismo ngayon, receive your healing in the name of the Lord Jesus Christ. Kung iniisip mo na ikaw ay maghihikahos habang buhay, dahil lagi mo sinasabi, parang hirap na hirap ang buhay ko lagi, parang ako na yata pinakamalas na tao sa buong mundo, so be it. Dahil yan ang sinasabi mo, kasi yan ang paniniwala mo. At ibibigay kayo ng Diyos dyan sa bagay na iyong pinaniniwalaan. What you believe is what will transpire in your life. What you believe is what will come to pass. Kaya ingat, kaibigan, kapatid. Kaya nga sabi na, sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, saksi ko ang langit at lupa. At sa mundong ito, naglagay ako ng buhay at kamatayan. Life and death. Naglagay ako ng blessing and curses. Nagbigay ang Diyos ng tip. Choose life. Piliin mo buhay so that you and your descendants may live forever. Kita nyo, tayong pinapapili ng Panginoon. At kung ano yung pinaniniwalaan natin, sinasampalatayan natin na mangyayari at pwedeng mangyari, yun ang pipiliin mo. At kung ano yung pinipili mo, hindi ka aware, kasi yun ang pinaniniwalaan mo. See? Kaya God will not interfere with our choices or He will not interfere with our free will. We are free moral agent. May power tayo to choose our destiny. Piliin mo na maging mukhang artistahin ka at magiging mukhang artistahin ka. No, piliin mo na humaba ang buhay mo and you will experience long life. Piliin mo si Jesus sa buhay mo and you will experience eternal life. See? So, ayan po. No? So, dagdagan natin. No? Dagdagan natin. Alam niyo po ba that faith and obedience are linked? May koneksyon ang pananampalataya sa pagsunod natin sa Diyos. Actually, ganito po yan. Real Bible faith or biblical faith is faith that obeys God. If you don't obey God or if you don't want to obey God, that is because you do not believe. Because those who believe in the Lord Jesus Christ will always obey God. Kaya magkalink po yan ang faith at obedience. No? Yung iba akala nila, basta manampalataya ka, ligtas ka na. Listen, tayo po nananampalataya that only faith in the Lord Jesus Christ can save us, not by doing good works. No? Yan ang posisyon natin. But listen,
if you really trust God, and if you really believe in the Lord Jesus Christ, merong bunga ang pananampalataya natin kay Jesus. Magbubunga yan. At ang bunga ng ating pananampalataya kay Jesus is obedience. Obedience is the fruit of our faith. Obedience is the proof, prueba, na meron tayong pananampalataya. Kung sinasabi natin, ako'y nananampalataya sa Panginoong Hesus, pero hindi ka sumusunod sa kanyang mga inuutos at ayaw mo sumunod sa kanya, hindi ka totoong nananampalataya. Sapagkat ang tunay na mananampalataya at true believers of the Lord Jesus Christ always obey Him. Because obedience and faith linked together. Magkakonect sa po yan. Hindi pwedeng mapahiwalay ang obedience sa faith because biblical faith obeys God. Faith is obedient to God's command, or faith is obedience to His instruction. See? Kaya yan ang sinabi ni James sa chapter 2. Sabi ni Apostle James, show me your faith without works, and I'll show you my faith with works. Alam mo ba that faith without works is dead? Kung paanong ang katawang walang espiritu ay patay, ganun din ang pananampalataya na walang gawa ay patay din, baog. Ano yung gawa na sinasabi ni Apostol Santiago or Apostle James? Yung gawa na yon ay mga good works na bunga, prueba na ikaw ay nanampalataya. Sapagkat kapag ikaw ay merong tunay na pananampalataya sa iyong puso sa Panginoong Hesus, hindi maaring hindi ka susunod sa Kanya. Automatic yon. Because as you believe in the Lord Jesus Christ, God will create in your heart a new nature. He will fill your hearts, your innermost being with His faith, with His love, with His nature, with His eternal life, and you will become like Jesus, who always obey God. See? So, sa ating pagtatapos, tiniyagdag natin, faith is obedience, and obedience is faith. Ano pa? Kung ano yung pinili mo, yung kasi ang pinaniniwalaan mo. At kung ano yung pinaniniwalaan mo sa araw-araw, laging yun ang pipiliin mo. So kung pinipili mo talaga na panampalatayanan ang Panginoong Hesus, laging si Jesus ang pipiliin mo na sundin, hindi si Satanas. Bakit sinunod ni Adam and Eve si Satan? Because they believe the word of the devil. Bakit ang tao ay maliligtas? At kailan ang tao maliligtas? When a person begin to believe the Lord Jesus Christ and receive Him to be his Lord God and Savior, only then, saka pa lang siya maliligtas. Pag pinili niya na paniwalaan si Jesus, maliligtas siya. At ang magiging bunga ng kanyang pananampalataya, kung siya talaga ay ligtas, ay makikita sa buhay na kanyang pamumuhay, he will always follow Jesus. He will always obey the word of God. See? So mga kapatid, nawa tayo po maraming natutunan at pakipasa po nitong video at dadahan-dahanin ko na baka mapindot ko na naman yung delete. Ano po? So itong ating lesson ngayong gabi, combination po ito ng part 1, part 2. Pasensya na kayo, medyo napahaba kasi nga, ni-review natin yung nabura. Na-delete na lesson natin nung Friday. Kaya this is the combination of part 1, part 2. Kaya medyo mahaba po. No? So pakishare po itong video and don't forget to like this video. Okay? And every time na i-like nito, every time we share this video, lalong ito yung aapir sa
Facebook. Yan po yung patakaran ng Meta. Kung sino yung kung ano yung post na maraming comments, maraming likes, yun lagi ang lalabas sa Facebook. No? Kaya nga, please share the food, the spiritual food of the Word of God to our brothers and sisters abroad, sa OFW, sa mga pamilya natin, sa inyong asawa na nasa malayong lugar. Share the Word of God para naman sila ay nabubuhay spiritually at kumakain ng spiritual food. They really need the Word of God. So praise God. I pray and I declare that those who are sick in the name of Jesus be healed tonight in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. To God be the glory. Shalom. Thank you mga kapatid at sa Friday uli. God bless everyone.